Cheers to a new life. Hey guys, what's up? Welcome back to our channel. So, it's a weekend, Saturday ngayon. And wala. Wala. Wala lang kasi kaming vlog, so ito, mag-upload na po kami. So, ngayon is magsisit down vlog lang tayo. Medyo, hindi ko alam kung pasok ba to sa late night talks. Kasi hindi pa naman late night. Ano pa lang to? 9 Oras o'clock na? Yeah, 9 o'clock. So, medyo late night na. So, ayun, kanina, nanonood lang kami ng, ano yun? Parang vlog. So, may napag-usapan about parang childhood or yung life ngayon, parang mga ganun. So, habang nasa work siya kanina, nag-search ako ng mga questions na pwede naming sagutin about that kasi wala lang. Naisip lang namin din na, ay sige yun na lang. Try natin pag-usapan. So, we will talk about our childhood things Ito. and whatever's happening in our life now. So, yeah, gumawa ako ng question. Hindi pala ako gumawa niya, nagsulat lang ako. Sinerch ko, tapos sinulat ko, tapos buno tayo. Para, wala lang. Para lang Siyempre. interesting. Kakain din kami. Okay. Anong Canadian flavor to eh? Dill pickle. Lace na dill pickle. Kagabi pa kasi ako naghahanap ng chichirya din. Eh, unfortunately, naubos na niya. Kaya, nagpabili ako sa kanya kanina. Yung sa lang. Okay. Ang lasa. So, sino ang mauuna? Siyang bagsak. Siyang bagsak. Ikaw. Nanalo ako eh. Ako yung pipili. Una ka. Yeah. Question number 1. Ano ba to sa akin lang? Ako lang sasagot para sa akin? Hindi, parang lang natin sagutin din. Sige. Are we still friends with our childhood besties? Or did life happen? What? Hindi galing sa akin. No, tanong. I just wrote it down. Ano ba to? ChatGPT? Yeah. Sabi ko, give me some questions for our vlog about this, blah, blah, blah. Ako ba magkasagot muna? Yeah, you can. So yung tanong ulitin ko, are we still friends with our childhood besties or did life happen? Feeling ko naman I can say na Life Friends. happened. friends pa ako sa mga childhood friends. Mga schoolmates ko nung grade school, nakakausap ko pa rin. Nung kamakailan niya last year, nakasama namin yung grade school, high school, ko friend. Nagpunta rin dito sa Toronto. So, binisita kami, ganyan. Yes lang. Yeah. Tapos nakakausap ko pa rin naman yung mga kaibigan ko nung bata ako. Like, nakaka-chat ko pa naman sila paminsan, kinakamusta ko sila, ganyan. Pero hindi siyempre tulad nung dati na parang lagi kayong magkasama, lagi kayong magkausap. If given na nasa Canada na kami, nasa Pilipinas yung mostly yung mga kaibigan ko, kasi yung iba, all over the world na. So, hindi na siya katulad dati na talagang, yung closeness. Siguro, pag nagkita-kita kayo, syempre, magkakituhan pa rin. Hindi na kayo magkakilala ganun. How about you, besties? Childhood besties, ano ba yun? Like, Ako, ikaw na 10? ikaw na Hindi ko alam. So, feeling ko yung childhood, feeling ko life happened. Kasi parang yung mga friends ko until now, naalala ko lang is simula high school na lang, na yung parang solid pa din yung group of friends namin, gano'n, yung barkada. Since high school na lang siya, which is mga second year, third year high school. And I don't think that's childhood pa rin. Count na siya as childhood kasi medyo teenager na yun. So yeah, yung mas bata pa sa high school, parang hindi na. Yeah, Hindi rin kasi namin nakakasama na siguro, kaya hindi na tulad nga ng dati.
And may iba't ibang parang phase in life na rin siguro na. Kasi yung iba siguro mga nag-aaral pa for something na gusto nila. Yung mga matatagal, yung iba naman figuring out life, yung iba may anak na, yung iba kakasal lang, mga ganon. So iba't ibang phase ng life. Syempre, hindi naman yun mahirap na makipag-keep in touch. Pero kung sa akin, hindi na ako friends sa kanila sa childhood. Hindi kasi siya yung ma-chat sa mga kaibigan. Hindi ko yung nauna. Hoy! Ako yung nauuna sa mga kaibigan. Hindi ko tulad ko na kasi minsan ginagawa ko, nag-scroll ako sa friends ko. Kamusta yung mga to, ganyan. Wala, parang to reconnect, ganyan. Tulad minsan may mga nakakalaro pa ako sa online games na mga kaibigan ko nung kaklase ko nung grade school na sobrang tagal namin hindi nag-usap pero nagre-reconnect, ganyan. Di ba hindi kayo nangangamusta ng wala lang? Ako kasi nangangamusta ako ng wala lang eh. Ang mga kinakamusta ko, yung mga since high school, college, work, previous workmates, yun lang. Pero yung other than that, hindi. Okay, next. 10 questions lang to, so konti lang. And yung iba naman is answerable by yes or no, katulad yan. Ito. What's a childhood habit you still do that your spouse finds annoying? Ikaw muna sasagot naman. Ikaw muna. Ano ba? I think yung I don't know. Ang una kong naiisip, siguro yung yung pagkaskas ko ng paa sa kama. Hindi ko alam. Nahabit ko lang siya dati. Kapag nakahiga na ako, ginaganon ko yung paa ko sa kama. Tapos syempre may tunog yun. Minsan nagpapahinga na siya or pikit na siya, naiinis siya. Kasi maingay. Feeling ko siya, relaxing for me. I think that's, habit na rin kahit pa paano. Hindi ko makaisip ng iba. Mahirap yung tanong. Hindi ko alam. Nag-iisip ako hindi ko maisip ko yung habit ko nung bata ako na hanggang ngayon ginagawa ko pa rin. Mangulit. Kasi kahit naman anong ginagawa niya, nakakainis siya. Kapag sinabi mong, wag mong gawin, gagawin niya. Ay, di Bait ako. Sa kanya lang talaga ako ganun. Pag sinabi mong, naiinis ako, gagawa siya. I'm gonna have to pass on that question. You need to drink kapag Kanina pa ako. Kayo ba guys? Comment nyo nga. Kasi ako wala talaga akong maisip eh. Ano bang mga habit niyo nung bata kayo na kahit hindi spouse, siguro yung mga kaibigan niyo na kung anong feeling nila nakaka-annoying kayo. Hindi ko maisip kasi hindi ko masyadong natatandaan yung mga habits ko nung bata ako. Okay, ganun lang ako yun. Prim and proper lang ako. Nung bata ako. Hindi ako malikot. Principal office. Hindi Pupunta lang ako doon pagka kailangan nila ng tulong sa pag-discipline ng mga students. Talaga ako maisip, pass muna tayo dyan. Inom tayo. Para lang, for the sake. Pala yung iniinom namin guys, yung wine na ininom namin nung kasal namin. So, ang nag-introduce ng flavor ba tawag dito? Yung Moscato. Moscato is sila Troy and Angel. So, yun. Dami na namin na-try na wine dito sa Sudbury or in Canada in general. Pero ito yung pinaka nagustuhan namin. So, thank you sa mga ininom naming kaibigan dyan. Yeah, Moscato. Next. The next question is, what's something you were strictly not allowed to do as a kid, but now do freely as an adult? Ano yung mga bagay ng bata ka na lagi kang pinagbabawalan ng magulang mo, pero ngayon, kaya mo nang gawin? Ano ba? Yung mabawalan ako dati. Kasi si mama, hindi naman siya ganun kahigpit talaga. Higpitan lang yun si mama eh. Nalala ko dati, pinagbabawalan niya ako dating, umuwi ng late. Nung bata ko, hanggang 7 lang, 7 p.m. dapat nasa bahay na. Nagawa ko 7:30 ako umuwi. Para
walang mapagalitan. Hanggat ngayon, hinahayaan niya na ako. Kahit nung medyo tumatanda-tanda na ako, di ba kadalasan kasi ang tatanong sa'yo ng magulang mo pagka wala ka pa sa bahay, nasa ka na, anong oras ka na uwi. Si mama, pagka magte-text sa akin dati, hindi ang tanong niya, hindi nasa ka na, anong oras ka uwi. Ang tatanong niya lang, kailan ka uwi? Kasi madalas ako mag-overnight sa mga kaibigan ko dati nung high school ako. Tapos pinapaalam ko lang sa akin, dito ako kailan, ganyan, mag-overnight lang kami, ganyan. So, feeling ko, yun yung nagagawa ko ngayon. Ano pa ba? Pag inom, hindi naman ako pinagbabawalan nila mama dati uminom. Yun nga, hindi naman sobrang strict yung parents ko. Kaya lumaki siya sa bar. Kasi hindi siya pinagawa ng uminom. Pinalaki ako sa bar. Ako wala akong maalala kasi hindi rin naman ganun ka-strict sila, mami. Ang lang is, dahil lumaki ako ng si mami lang yung kasama ko dahil si daddy is OFW like all throughout ng mga childhood ko. So, ang lang ni mami is, basta pumayag si daddy, okay. Pero, hindi man sila ganun ka-strict. Like kapag, lalabas ako with friends, ganyan. Yung kapag yung sa school, actually, 6 o'clock ako nakaka-uwi si mami. So, dapat maunahan ko lang siya makauwi. Okay lang. Ayun. So, nakakalabas naman ako sa weekend. Nakapag-overnight naman ako. Kilala naman niya lahat ng mga kaibigan ko. So, parang hindi mo ganun ka-strict. Yeah. Mabait yung mga parents namin, guys. Hindi naman kami yung parang sinasakal na yung parang, tignan niyo siya. Lumaki siyang ganyan. Yeah. Wala kami talagang yung something na sobrang strict sila. Like bawal talaga. Ano ba bawal? Ngayon, meron kasi yung bagay na pinagbabawal sa akin dati. Na ngayon, hindi ko ginawa pa rin. Like magmotor, magbike. Ayun, sabihin natin kayo, pwede yun yung magbike. Kasi dati, hindi naman kami sa subdivision nakatira, so hindi enclosed yung place. Enough para makapag-bike ako kasi parang sa city nga ako nakatira dati, sa QC, ganyan. So, parang maraming kotse na padaan-daan. So, hindi safe. So, nagigets ko naman. So, hanggang ngayon, hindi ako nagmumotor. Kahit iniisip kong itry, pero parang hindi ko na-feel kasi nagigets ko na kung bakit bawal. Pati yung pagbabike. Dito. So, hindi ka marunong mag-bike? Marunong ako mag-bike. Natuto ako mag-bike noon doon din sa QC. Pero hindi ako bumili. Ng bike. Kasi hindi ko rin naman siya magagamit. Kasi nga nakakatakot. Ako marunong ako mag-motor. Like high school ako. Tinuruan ako ni mami. Kasi motor lang yung meron kami. Wala pa kami sakyan. Tapos, probinsya naman kami. So, medyo, parang pa yun. Parang medyo normal ang motor. Iyon, so marunong ako mag-motor. Ayun, wala naman akong maisip na dun sa mga strict. Nasanay lang din ako na parang kahit saan magsasabi ka. Like before, punta kami dito kahit nasa Manila ako. May punta ako dito sa SM sa ganito kahit alam kong hindi man siya kasama. Kahit hindi man siya strict, gusto ko lang din nagpapaalam. Parang ganun. Yeah. And until now, parang minsan nagsasabi ako, kunyari may out of town kami ni Kyle, punta kami mami sa ganito, sa ganyan. Yung ganon. Which is good din na hindi ganun ka-strict yung parents namin kasi parang nagkakaroon kayo ng mas maayos sa communication with them until now, na matandaan na, parang ganon. Well, anyway, bunot na tayo. Who was more pasaway or naughty as a kid and does that still show in married life? Siyempre naman. Siya. No doubt. Siya. Siya yung mas pasaway. Ang bait-bait ko. Siya yung mas pasaway. No. Ikaw. Kahit tanong niyo sa magulang Siya. ko. Mabait akong bata. Itanong mo din sa magulang ko, mabait din Ito, ako. pasaway daw to eh. Hindi ako pasaway, oh. Kasi siya,
middle child siya. Di ba kapag middle child, di napapansin. Kaya nagpapapasaway siya. Hindi naman ganun yun. Middle child, yun yung pinakamabait. Diba? Yun yung nagpapapansin. So yung pangalan yan, mabait. Tapos yung bunso, makulit. So yung gitna, yung mabait. Tapos konting kulit lang. Ako, mabait ako at itanong niyo pa. Hindi ako pasaway. So ang Hindi ako napalo. ang sagot dyan guys is si Siya. Ara. Next question. If your spouse met your childhood self, would they like you or run away? Ay, parang napag-usapan na namin yan before. Like, kung nag-meet tayo ng mga college days. Ganyan. Depende. Feeling ko lang ako muna sasagot siguro. Depende. Kasi nung college ako, masyado akong outgoing eh. So, Like, I ran gabi-gabi away. akong nasa bar, ganyan. Like, madaling araw na umuwi. Either nagko-computer sa labas or nagbi-billiards, ganyan. So, ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko siya masabi na ang gusto mo ko. Depende kasi kung ma-meet kita sa bar, syempre may chance na magustuhan mo ko. Kasi malamang nasa bar ka nga eh. Hindi mo ko magugustuhan kasi na-meet mo ako sa bar eh, nandun ka nga. Diba? So, pero kung na-meet mo ko somewhere, like, kuwari, ni-refer ng friend, ganyan, nireto, tapos nalaman mo, ay, manginginom, or masyadong palagi nasa labas. Sabi, baka ma-turn off. So, Gimmick. I couldn't tell. It depends, siguro kung saan talaga. Yun yung para sa akin, depende kung saan. Kung ano yung sitwasyon nung na-meet mo ako. Kasi hindi naman ibig sabihin na outgoing ka, hindi yan. Ano. Ikaw? Ako magugustuhan mo ako. Kasi mabuti akong estudyante dati. Hindi Dead ako kid. gumigimik. Dead kid yan dati. Ha? Dead kid. Ayun. Hindi mo alam yung dead kid. Hindi. Yung, yung tahimik lang, lang. O hindi. Parang walang friends. Hindi, may friends ako. Parang ako. Actually, mas mas outgoing ako nung nag-aaral pa ako, nung mga high school, college, ganyan, na kahit sino kinakausap ko. Kasi nung itong nag-adulting na may trabaho, parang naging soft-spoken ako bigla. Oo. Kasi tingnan mo nung interview nga natin, kinausap ko nga kayong lahat na hindi mo ko naaalala. Siya yung unang kumausap sa akin. Kasi nga kinausap ko silang lahat isa-isa. Uy, taga sa ka? Uy, anong name mo? Saan ka Siya yung nag-aral? siya yung nag-first move. Hindi, so ayun, dati mas outgoing ako. Ngayon parang, yung pagiging madaldal ko parang sa mga piling tao na lang. Like dito, pag tinanong mo siya, minsan naririndi na yan, hindi na niya ako pinapakinggan. Pero kapag ibang tao yung kausap ko, like yung parang bago ko palang nakilala, or yun nga, sa work, yung mga ganun, parang natahimik ko. Ganun. Pag nagsasalita yan guys, parang humihiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko. Napupunta ng ibang dimension. As kids, what did making it in life look like? And do you think you've made it now? Dito natin. Explain. So, nung bata pa daw ba, ano ba yung parang success, ganyan. And kung narating na namin yun ngayon. Ako kasi, nung bata ako, parang tingin ko dun, na kami ngayon, late 20s na kami. Tingin ko dun sa age na, kung ano yung age namin ngayon, matanda na sila. Like, na-figure out na nila yung life, may pamilya na sila, may magandang trabaho na sila, mayaman sila, yung parang gano'n, nabibili na nila yung gusto nila. Ganun yung parang tingin ko na, by that age, siguro na, parang meron na rin ako niyan. Nabibili ko na rin yung gusto ko, parang may pamilya din ako, may sakyan, may bahay, may magandang trabaho, yung ganun. And tingin ko naman ngayong nandito na ako sa age na to, feeling ko, ang bata pa namin para i-rush yung mga bagay na dapat by this age, meron na ako lahat niyan.
bata, parang ano ba yung sa tingin mong yung parang nilook forward mo when you grow up? So, sa tingin mo ba na may na-achieve ka ba doon ngayon? O, yun nga yung tingin ko ng bata ako na bait mo or dapat meron ka. And now, parang namang oo. Wow! Sumakses ka na. Kasi yung, like, yung success naman, iba-iba naman yung definition ng success natin. Pero kung ano yung meron ako ngayon, parang, hindi pa ako contented kasi alam kong mayroon pa tayong isa-success. Pero what we have now, I think it's, okay, ito yung life na kahit pa paano naman, may nakamit na tayo na maganda, mas madaming maganda kaysa sa mga hindi maganda. I don't know if it makes sense, pero yeah, somewhat, yeah, I think kahit pa paano, we've made it naman. Or I've made it. Bigyan lang ako ng example siguro ako nung bata. Ang goal ko kasi, isang goal ko nung bata ako is mabili ko yung mga gusto ko nang hindi ako humihingi sa magulang. Like ever since naging goal ko siya noon. Di ko alam, yun lang yung naaalala ko ngayon. Di ko alam kung paano siya nagsimula. Kung naging madrama ba ako noon na nakita ko ba si mama na naghihirap. Kaya gusto ko mabili. O baka hindi lang talaga ako pinagbibigyan palagi. Kaya naisip ko siguro noon na ay gusto ko ako na lang bibili para wala nang hihingi. So kung yun yung pagbabasihan ko, sasabihin ko yes. Kasi up until now, hindi talaga ako humihingi sa magulang ko na. Like itong pinangkanda namin, talagang masasabi ko na yung pera ko yun. Hindi ko naman siya yung talagang pinagpaguran. May mga bagay din doon na may mga part din ng pera ko na nakuha ko sa kanila. Pero hindi ako humingi. Like sabi ko, di ba sabi ko din yes. Pero siyempre kung yung ibang bagay na tulad dati na pinangarap ko na ay gusto ko may malaki akong bahay, gusto ko maganda yung kotse ko. Alam mo yung mga typical na bata na may dream house ka pang dinodrawing or whatnot. Pero ako, ngayon kasi hindi ko na dream yon, hindi ko na dream magkaroon ng malaking bahay. Simula nung siyempre nalaman mo na ay pag mas malaking bahay, mas malaking bayarin. Mas magandang kotse, mas mahal na maintenance. So, kung i-base ko yun dun sa iniisip ko ng bata ko, then masasabi ko hindi ko na I didn't make it kasi ngayon kontento na ako sa basta meron or kahit hindi top of the line yung kung anong meron ako ngayon. Kasi dati nung bata nga ako kasi gusto ko talaga yung pinaka. Siyempre, mangangarap ka na lang din naman. Yeah. Patlakihan mo na. Kasi nung pagbata ka, siyempre dapat kailangan dream big naman talaga. Ngayon kasi parang na lang parang dream what's possible na lang. Parang ganun yung napapansin ko. Yeah, siguro What's one thing you do in your life now or marriage that your childhood self would be shocked to see? So, ako ba? Anong ginagawa ko ngayon? Ba? Magbayad ng bills. One thing. Ano ba? Anong life now or nung kasal na tayo? Naglalabing-labing. Huwag yung batang ako. What? What? Yun, yung kanina siguro yung nabanggit ko na hindi ako humihingi ng pera pambili sa mga gusto ko. Kasi sanay ako. Siyempre naman nung bata ka, siyempre may times na may spoil ka talaga. Tapos ako, siyempre na lumaya ako na si mama lang. So parang in a way, na-spoil niya kami. May mga times pa dati na papipiliin kami yan. O bibilang kita ng damit o 200 in cash. Hindi ko makakalimutan yan. Anong pinili mo? Siyempre cash? Siyempre cash. Okay na ako sa damit. Bata pa lang. Ganun. So, yan. Siguro yun yung isang bagay na magugulat yung bata na. Kaya mo na palang bumili ng ikaw lang. Hindi naman sa pagmamayabang, pero yung kasi yung experience ko.
Yeah, that's true. Yeah, same. Yeah, I mean, bukod doon, parang tingin ko yung kung ano yung ginagawa ng ng isang adult na parang katulad ngayon, nung bata naman ako, hindi ko, may natatandaan nga ako, may kaklase ako nun dati na sinasabi niya sa akin, magma-migrate daw sila sa Canada. Kasi hindi ko man alam yung Canada, akala ko lugar lang somewhere sa Pilipinas, sa ganyan na malayo. Sabi ko, ganyan, parang, ay maganda yan, ganyan. Tapos, hindi ko man in-imagine na alis din ako kung saan, I mean, sa Pilipinas, ganyan. Tapos ngayon, nandito na, parang, ano yung nangyayari ngayon? Kasi hindi ko naman talaga siya parang pinangarap or in-imagine in my life na nandito kami ngayon, na mag-move ako dito, na, I mean, yung mga simple things naman na, yan, pagbayad ng bills, pag-work, parang, kasi yung parents ko nga is laki nga kami sa parang employed ka, kaya mong magtrabaho para kumita ng pera. So mulat na ako sa thinking na gano'n ay paglaki ko, tatrabaho ako para kumita ng pera pambayad ng ganito. So parang ina-expect ko na yun. Pero other than that, yun nga, yung gagawin ko siya outside Philippines, tapos ayun, yung nabibili ko yung mga gusto ko. Kasi ako, bunso ako, tapos hindi naman ako lumaki sa parang well-off na pamilya. Minsan, kinakapos kami ganyan. So, mostly lahat ng mga pinagdumaan ng kapatid ko. Ako yung sumasalo, even yung uniform sa school, kahit medyo may butas na ganyan, sasaluhin ko siya, parang, tapos ngayon nakabili na ako ng para sa akin. Which is nice, di ba? Next. O, 3 na lang. Who did we think we'd become when we were 10 years old? What was our dream job? Actually, lately ko lang din na-admit sa self ko. Wala akong talagang dream job. Parang wala akong nilook forward na katulad nung, ito yung kapatid ko. Bata pa lang kami gusto niyang maging nurse. So, ayun, naging nurse siya. Ako parang wala akong ganon. Na parang, ay, paglaki ko gusto kong maging doktor, o gusto kong maging ganito, gusto kong maging abogado, or whatever. Wala akong ganon. So, parang, parang go with the flow lang ako na sige, kung ano naman. Kaya ang dami kong naiisip before na, ay, gusto ko maging yung sa bangko, yung sa teller. Para kasi ang ganda ng trabaho, parang ganda na postura ka, ganyan. Ay, gusto ko din maging teacher. Ay, gusto ko maging cashier. Gusto ko maging engineer, kasi engineer yung magulang ko. Ang dami kong gusto, pero wala ko yung certain na job certain na job na gusto ko talagang maging. Kaya lately ko lang na-realize yun actually. Even nitong magka-college, parang wala. Ano bang gusto ko? Naisip ko lang pag nag-a-apply kami nung mga college entrance exam. Siyempre yung mga klase ko, may mga ganun din sila. Ako nga wala akong masagot. Parang, para lang may masagot ako, ang inaano ko na, ay gusto ko maging engineer kasi yung parents ko both engineer. Tapos gusto ko madagdag lang yung pangalan. Yun lang talaga. Kaya sinasabi ko, ay mag-engineering ako kasi gusto ko lang may madagdag sa pangalan ko. Yun, kahit hindi ko talaga siya parang gustong-gusto. Parang yun na lang. So, pumasa ako other courses pero hindi yung engineering. Kaya yun, nag-tourism ako. Sabi kasi nila, ay matangkad ka, maganda sa flight attendant yan. E nung time na yun, sobrang peak ng pagiging flight attendant. So, kaya nag-tourism ako. So, ngayon, nandito tayo sa hospitality industry. Hindi pa rin sa flight attendant yung bagsak ko. Sa iba pa. Ayun, so wala. Kung itong tanong na to, wala akong job talaga na nakikita ko yung sarili ko. Ikaw! Oo. Ano ba? Naalala ko lang, nung bata ako, ang gusto ko talaga maging doktor.
Hindi ko alam kung anong medicine, kung anong klaseng doktor. Pero yun, siyempre Sa yung, doktor. oo, basta doktor. Hindi ko alam kung klase. Ang naalala ko lang kasi hindi ko alam kung 10 years old na ba ako noon. Basta nung bata ako. Pag tinatanong kayo ng school, like pag may program, may event na yung who do you want to be when you grow up. Yung sa classroom kayo, magko-costume kayo, ganun. Doktor yung ko. Bukod sa madali siyang gawin, lab gown lang, tapos stethoscope ni Lola, ganyan. Okay na. Okay na, yun yung naisip ko. Pero as I grow up, nawala yung dream ko na pagiging doktor. More on para nagiging lawyer siya. Kasi yung father ko, nasa law side siya. So, attorney siya. So, para na-adapt ko yung gusto kong maging ganun. Tapos dami kong naisip na na gusto kong maging noon. Naisip ko nga din dati, gusto kong maging sundalo. Ayaw naman ni mama. So, hindi ko tinry. Pero ngayon, wala, dito tayo sa hospitality. Hindi ko rin alam kung ba't ako napunta ng hospitality industry sa totoo lang. Nung college lang ito nagsimula nung pinapili lang ako ng course. Yung kailangan na pumili. Kasi sa mga hindi nakakalam, dapat nursing ang course ko. Pasado na ganyan, pasado na sa exam, bubayad ka na lang mag-enroll. Kaso matras ako bigla last minute. So kailangan maghanap ng school na yung nag-a-admit pa, tapos may open pa ng course. Tourism daw, madali lang daw. Yun yung kinuha ko. So anyway, yun nga, yung bata ko, yun yung mga naging pangarap ko nun. Dream job, siguro part na rin yun nun. Pero yung isa sa mga inisip ko dati, gusto ko nasa isang malaking building kumpanya, tapos andun lang ako, office clerk. Hindi ko alam kung anong position, pero may sarili akong desk, nagta-type, tapos malaking company, tapos magandang posisyon din. 9 to 5. Alam mo yung mga sa palabas na magaganda, yung mga nakasuit and tie, kasi papasok ko, may mga security pa, yung ganun. Last one na yan, na ikaw muna. What's the most embarrassing or funniest thing you did as a kid? Ano ba? Ano kung ginagawang kalokohan dati? So, kung isa-isayin natin yan, matagal. Ano ba? Hindi ko alam. Siguro kasi, ano ba? Sige, ito na lang. Kasi sa classroom namin dati, isa ako sa mga pinakamaingay. Aaminin ko na po. Hindi naman maingay in a way na nakakairita. Parang ano lang ako, parang one of the, yung parang clown of the party. Parang ganun ba yung tawag doon? Nasa noisy siya. Kasi naalala ko lang, kasi madalas ako gusto ko palagi nagpapatawa. Yung may teacher ako na pinano ako kasi hindi ako nakikinig. Tapos pinatayo ako, tapos tinanong ako nung dinidiscuss niya. Tapos habang nagdi-discuss siya, kasi may uso dati sa amin yung parang pag nagsasalita ka, tapos bigla ka may naisip na kanta, kakantayin mo yung salitang sinabi niya, tapos tuloy-tuloy, parang ganon. Tapos ganun yung ginawa ko dati na pinapagalitan lang ako, tapos nagawa ko pang philosophy yung teacher na kinanta ko yung binabanggit niya. Tapos tumawa na lang din siya. Ewan ko nagigets niyo, pero di ko kasi siya ma-explain ng maayos. Pero sa mga nakakaalala nun, kung may nanonood man dyan, nakaklase ko noon, nung high school yun. Okay, sa English. Parang hindi naging uso yun sa amin. Parang ganun lang yung trip namin dati. Wala, ikaw. Sabi, ikaw. Ganun ka. Tapos kakantay mo bigla na, ikaw. Parang gano'n. Ginanong ko yung teacher ko. Siyempre, tawanan sila. Imbis na pagalitan ako lalo ng teacher ko, natawa na lang siya. Pinalabas ako dun eh. Doon ako nilabas ko yung desk ko doon sa tabi ng may pintuan. Uso dati yun, no? Tapos nakadungaw lang yun. Uso dati yun, nakakatawa. Wala, yan yung mga embarrassing siguro yung nung bata ako, nung grade 2 ata. Basta grade 1, grade 2. Napapupo. Yun na. Grabe na kayo! Kasi may mga klase akong ganito. Pero
hindi sa classroom hindi sa classroom. Ano na, pauwi na yun. Kasi dati, Hindi mo pa natiis. yun, parang maggagabi na. Tapos, naghihintay lang kami nung school bus. Kasi dati pagka, kunwari, napa-EBS ka sa school or sa CR ng school, parang nakakaya siya, di ba? Ikaw ba ganun? Hindi nga ako Parang hindi normal yung na tumayo ka sa school. Naalala ko pa, naggugas sa akin nun yung yung janitor. Kasi hindi ako marunong. Embarrassing. Kasi Hindi naman siya embarrassing, pero oo, yun, di ba ganun yun? Pag-uusapan kayo, tumayo eh. Ano ba gagawin mo sa CR? Umihi lang. May toilet bowl nga doon. Samantala ngayong sa mga work na, no? Ngayon, Normal. Wala na silang pake. Pero yun naman ginagawa mo sa CR eh. Anyway. Hindi, nasagot pa ako eh. Ano Nasagot ba ka ako pa ba? pasagutin? Actually, wala akong maiisip na Okay na, wala. na funniest or embarrassing. May isa lang akong naisip, siguro hindi siya embarrassing or funny. Medyo mas more on katangahan. Embarrassing din. Or out of curiosity. Kasi naalala ko nun, grade 1 ako nun, nasa bahay. Nag-assignment ako, ganyan. Tapos may nakita akong sharpener. Tapos tatasa ako lapis. Kwento ko dati sa'yo. Hindi ko lang. Nagtatasa ako ng lapis, tapos na-curious ako. So, kung ang galing naman, natatasahan niya. Like, gumaganon yung lapis talaga. So, ginawa ko, yung hiniliit ko, tinasahan ko. Oo nga. Tignan niyo siya, oh. Ganyan yung mukha niya kasi kung anong Kasi na-curious ako, parang ang galing naman itong bagay na to. Parang nagagawa niya yun. So, sa sobrang curious ko, tinignan ko talaga kung totoo siya. So, ngayon, sinuot ko yung niliit ko, kasi maliit naman, kasya naman. Tapos ginanong ko isang ganon, hiwa to. Ayan, tignan niyo. Wala! Tapos, nakita nila, mami, parang hindi ko sila kasama. Tapos nung nakita nila, dumudugo siya kasi hiwa talaga siya ng guwet. Ganyan. Bakit daw? So, ayun, parang wala lang. Feeling ko katangahan siya. Pero curious ako. So, ayun. Napatunayan kong maan talaga ang sharpener. Magaling siyang bagay. So nga siya. Ito. What's one childhood fear that you... Ulitin ko. What's one childhood fear you had that now seems ridiculous? Siguro nung bata ako, sobrang takot ako sa dilim. As in, like, dati kasi, syempre nung bata ako, third floor kasi yung bahay namin. So, sa first floor, nandun yung TV. Tapos, wala na. Isa lang TV namin sa first floor. Tapos, minsan, kapag nanonood kami ng mga teleserye, ganyan, kaya ako inaantok na ako. Syempre, akyat ako sa taas. Takot na takot akong umakyat sa taas. So, ginagawa nila, nasamahan ako pag-akyat sa kwarto, bukas yung ilaw, nakatayo lang yung tita ko dun sa labas, o kaya si mami. Sa labas ang pinto, iintayin akong makakatulog, tsaka papatayin yung ilaw. Kasi nga takot na takot ako, ewan ko, pati yung hanggang ngayon nadala ko siya, yung gusto ko open space, ay ako nung masyadong madaming corner na hindi ko kita yung something, pero ngayon, ang tawag dun? Mapanglaw? Claustrophobic. Hindi ko alam, basta yun sinasabi na parang mabilis ako mapanglaw. Mapanglaw. Siguro sa amin lang yun na word, pero yung parang, basta yung pero sa dilim, kaya ko na siya. Pero yung sa gusto ko, kaya sa apartment, gusto ko, mas prefer ko nakita ko lahat kasi yung ang daming corner na yung kusina, yung living area, parang gusto ko kita ko lahat. Mas prefer ko yun. Ayun. Kaya katakot mo ba yun? Dati, nung bata ako, sobrang takot talaga. CCR ako or what, may kukunin sa walang ilaw.
natatakot ako. Feeling ko may... Like ganon. Ako ba? What's one childhood fear you had that now seems ridiculous? Yung pinaka-naisip ko lang ngayon, pagka naliligo ako ng bata ko, takot ako ipikit yung mata ko habang nasa shower. Kasi baka... Biglang may gumanon. Alam mo yung mga, dati kasi uso sa ano eh. Yung mga shake, rattle and roll, yung mga ganong horror, yung lagi nasa shower pagka may naliligo, bigla na lang may lilitaw or bigla na lang kukurin yung ulo mo, like hahatakin, gano'n. So, nung bata ako, naisip ko, nakakatakot yun. So, ilang beses napupunta ng shampoo yung mata ko kasi gusto ko nakadirat ako. Okay lang mabulan. Which is, siyempre, ngayon, ano na siya, parang ridiculous na kasi wala naman talagang diba? Unless sobrang haunted nung lugar. Hindi na siya, parang sa akin, wala na. Pati ako natutulog ako, gusto ko madilim. So, hindi na ako takot din na. So, ayun guys, natapos na namin ang 10 questions. Thank you kay ChatGPT sa mga tanong. Hopefully, nakalala nyo kami ng mas maigi. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aming channel. Yes, mag-comment kayo ng Experiences nyo. Yes, kung na-experiences nyo as child, nung childhood nyo, or whatever na gusto nyo i-vlog namin, like for sit-down vlog sa ganito. Yeah, kasi mostly ganito na magiging vlog namin. Kasi, yun. Malamig. Malamig, hindi kami makagala. Yes. Ngayon, dapat gagala kami. Bukod sa may work ako kaninang umaga, kaninang hapon, is may snowstorm din ngayon. Yes. So, pauwi ako, sobrang dulas na naman ng kalsada. So, might as well na lang tayo. Podcast, or, yung sit-down talks, ganyan. Para naman chumika kami ng kung ano man. Yeah. Hindi puro Canada, hindi puro anong goals mo sa Canada, anong gusto mong gawin para ma-PR. Para maiba naman yung pinag-uusapan natin. Siyempre, ang dami namang channels dyan na talagang yun yung focus nila. Hindi naman kami parang gusto namin iba-ibang bagay naman ang pinag-uusapan sa channel na to. Yan na. Yun. Sana nag-enjoy kayo sa vlog namin for tonight. Don't forget to comment, like, share, and subscribe to our channel. Until next time, guys. Bye-bye!